Di ba nga, may kasabihan na food is life. Kaya itong asawa ko, nag-request sa akin magluto daw akong empanada. Ayun, pinakain ko, sobrang init pala. Hindi naman niya kasi hinihipan, pero at least, nasarapan daw siya. Kung gusto niyo matutunan kung paano ito gawin, maghanda lamang ng 5 cups na flour. Alam mo, itong ingredients na to, gaya-gaya lang din ako. Kaya, kayo nang bahala kasi ako nung nanggaya ko hindi ko talaga sinunod lahat, kaya tingnan mo nakalimutan ko yung asin. Kayo lagyan nyo ng asin ha. 1 cup of milk or water, pwede 2 itlog, tapos 1 cup nga butter, yung hindi matigas, yung pinalambot. Tapos kung wala kayong mixer, 10 minuto nyo yang piga-pigain or i-mix. Pero kung may mixer kayo, 5 minutes lang yan. Pero ako, pinipiga-piga ko pa rin kasi para talaga malambot. So, ihanda na natin ang filling. May chicken tayo, may patatas, may carrots, tapos meron tayong bawang, meron tayong sibuyas para pagisa natin. Tapos, igisa mo lang. Kunting mantika, kunting bawang, sibuyas, tapos lagay mo na yung karne. Tapos kasi alam mo na, gaya-gaya lang to. So ang timpla nito, hindi talaga completely na pareha sa ginayahan ko. Dahil ang dami-dami nilang nilalagay kung ano-ano. Ayaw ko na nun. Gawa na ako ng sarili ko. Basta may asin, may konting toyo, paminta, quits na ako doon. Wala nang maraming dagdag pa. Wala nang maraming achos. Basta lang, salt to taste lang, goods na. Kasi alam mo na, may magic sarap ang aming mga bunganga. Kaya nakikita sa katawan. Kaya ito na, hati-hatiin mo lang yan, ang 5 cups ng flour, makagawa ka ng 24. Kung 2.5 lang, so 12 kalahati. So, ang ingredients na ginayahan ko, lang yun, 2.5. Dahil gusto kong gumawa ng 24 pieces, kaya dinoble ko siya. Kaya nakuha talaga na 24 pieces ang nagawa ko. Tapos, meron naman nabili ako ng hulmahan doon sa Itmix store. Ang gusto ko sana, manghiram na lang ako kay Kamarites. Kaso wala naman akong Kamarites na kapitbahay dito. So, wala akong mahiraman. Bumili na lang ako. Alam mo ba, yung isang ganyan, yung hulmahan, nasa 100 peso yan. So, okay lang. Magagamit naman ng maraming beses kung gagawa ako uli. Ayan, depende na rin sa inyo kung lagyan yung itlog. Kung marami naman kayong itlog sa kapitbahay, ay lagyan nyo na. Tapos, ayan, lagay mo lang yung ano mo dyan. Mo. Tapos yung puti, cornstarch yan para didikit talaga at hindi siya mabubuka kung ipiprito mo man o ibibake. Ang ginawa ko kasi binake ko para medyo mas healthy at isahan lang. Kasi medyo matagal-tagal din ang paggawa nito, lalo na pag ikaw lang mag-isa. Ako kasi 2 beses pa na ako gumawa nito, kaya practice pa talaga ako. Ayan, yung unang balot ko parang, oh my God, parang ang pangit kagaya ko. Kaya ginandahan ko na hindi porket pangit yung una, pangit din yung pangalawa. Kaya ginandahan ko na. Ayan, nakikita niyo naman. Ready na for brushing. Pwede nang i-brush ng egg yolk and milk. Ayan, galing. So, i-brush mo yan lahat. Tapos, kailangan pantay-pantay. Tapos sabi ko nga, i-bake yan. I-bake mo yan sa 330 at 20 minutes. Tapos maluto na yan, pantay-pantay. So, yun yung first batch na ginawa ko. Tapos binake ko na. Pagkatapos, pinatikim ko kagad sa asawa ko. Kaya, naiinitan siya. Galing pa namang oven, tapos pinapatikim. Ayun na. Diba? Kaya kung saan kayo nakatingin, kung saan kayo nanonood nito, please comment below so that mabati ko kayo.